Nasa taas nga ako at panay nga ang tawag sa akin ni Nalen. Nagluto kasi si Tita Tess ng baked sushi and pinakain nga niya doon sa mga tao nga sa labas. Si Nalen naman nga nagluluto nga siya ng pananghalian nga namin. Paubos na rin nga yung isang platter na niluto nga ni Tita Tess. Nung nandun nga ako sa taas, naririnig ko nga yung ingay nga nila at ito pala yung pinagkakaguluhan nga nila. So yun, kailangan kapag kinain nga daw to merong nori para mas malasa at mas masarap. Buti nga at meron pang isang natirang nori kasi nga ang dami nga nilang kumain. Tsura ko. Nori. Ganyan na lang. Wala na nga nori. Nagailang box na ng nori, oh. Tato kasi. Magkano ang ganyan dito? Yung isang set na binili ni Jonas, siyam na piraso. Kagabi pa kinakain ng mga yan. 160. Hindi, to. Yung yan, crab stick. At saka tuna. Akala ko nga ubos na nga yung niluto na yun ni Tita Tess. Maya-maya nga naglabas pa nga siya ng isa pang platter. Iilan pa lang din naman pala yung mga nakakain. Ay, mayroon pala doon yung pambalot sa sushi. Kaya pwede kaya Bigyan natin si Madir. Kanina pa nakaano. Kaya nga sabi ni Lola, hindi yung binibigyan. Kaisnab nga sa akin. Nag-aantay lang pala. Gante. Masarap. Dahil nga mas masarap siya kapag may nori, si Tita Tess nga mayroon siya pang itinatabi na pambalot nga ng sushi kaya inilabas na nga niya. Iba nga lang nga din yung texture niya kasi yung pambalot nga ng sushi ang kunat, hindi katulad nga ng nori na malutong. Pero pinagtyaga na rin nga namin yun kasi parehas naman nga ng lasa kahit nga makunat. Kailan isang sumbuan lang? Makunat pa to yung nori. Parang chi. Parang chi. Tuwan-tuwa. Dahil nga andito na kami lahat sa labas, naglabas pa nga si Tita Tess nung pansit. Hindi pa nga ako kumakain ng agahan, kaya ito na rin talaga yung pinaka-almusal ko. Ewan ko nga sa kanila kung nagsipag-almusal na rin tong mga to. So yun, dahil nandito na nga kami lahat, napag-usapan nga namin na magre-rent kami ng pool. Sana kaming family outing, yun nga lang hindi natuloy. 2 beses naming pinagplanuhan. Pero nauwi nga sa plano na lang, pero nagpaplano pa ulit nga ng pangatlo pa. So yun, ewan ko lang kung matutuloy yung pangatlong plano. Kaya nga sila Geraldine tuwang-tuwa na din kasi nga nakapag-swimming na nga sila. Yearly talaga, nagsiswimming naman kami. Ngayong taon talaga hindi namin alam bakit ganun talaga yung nangyari. Hindi nga kami matuloy-tuloy, siguro may dahilan. So yun na nga, si Mary Jane nga mayroon siyang kakilala na nagpaparent nga dito sa may Purok 5 sa Sukat. Kaya ichinat nga niya na i-rent nga namin. Pero ang sagot sa kanya hindi raw available kasi nga na-rent na kahapon. Dahil nga ligong-ligo na rin si Ginea at si Nalen. Sila nga yung naghanap sa Facebook at nakakita nga sila sa may Paranaque. Buti nga at pumayag din sila kahit nga malayo. So yun nga, fast forward na nga to, mga bandang 4:00 nga, dinala na nga nung pinagrentahan nga namin dito yung pool. Malaki din nga yung pool, 500 nga yung renta nga namin dito plus yung shipping fee. So yun okay naman kasi sila na nga yung naglatag niyan, tapos yung haba nga nitong pool na to nasa 3 meters and then yung width naman nasa 2.5. Kapag ka matatanda nga talagang uupo na lang para nga makapagbabad nga dahil nga sa sobrang init nga ngayon. So yun nga, nauna na ngang naligo yung mga bata. Pati nga si Tito Ray at saka si Ginea yan, sila na nga yung nanguna dyan. Tinanong ko nga si Mary Jane kung anong oras ba siya magbababad. Ang sabi nga niya 6:30 daw. Kapag wala na nga yung mga bata at nagsawa na nga, mag-aalas 7 na nga to at nagbabad na nga si Mary Jane. Kanina pa nga niya ako niyayaya. Yun nga lang kasi parang ang lamig. Dahil nga mahangin nga galing nga dito sa may Aplaya. Tapos na nga yung mga bata na naligo kasi nung bandang 5:30 nga 6 medyo lumalakas nga yung hangin. Kaya siguro nilalamig din nga sila. Kaya yung mga pamangkin ko naman nga yung mga nagbabad. Pabili nga si nanay ng tilapia at talong at niluto nga ni Nalen yun. Parang nag-swimming na rin nga kami sa labas kasi nga may inuman din. Maya-maya nga pinaahon na nga sila sa tubig kasi nga kakain na nga daw kami. Kaya nagsisipagmadalian nga sila para nga makahanap nga ng pwesto kasi maliit lang din yung mesa. Buti nga at hindi pa rin ako nagbasa kasi nga may hangin nga yan kaya malamig-lamig din talaga. Mag-model 5 na. Kaya na picture. Hoy, kumain na kayo. Bahala kayo.
Akala ko atay. Tanse to. Asa na lolo? Malamig. Hindi na kayo tumayo na anay eh. So, Ano kasi ate? malaglag. Sisingit ang ate mo. Kahit nga maliit yung mesa, nakakain naman kaming lahat at nabusog nga kami. Si Mary Jane nga bandang alas 8:30, pumasok na nga siya ng trabaho. Mga alas 9 na rin nga ako lumublob, magkakasunuran lang nga din lang kami nila na Len. Si Tito Orly nga nung umuwi na nga yung mga kainuman niya, nagbomba nga siya sa poso ng tubig, nagpatulong nga siya doon sa mga pamangkin ko para nga mapuno tong pool. Saka na rin nga siya lumublob, siguro mga alas 10 pasado na rin nga to. Meron ding biniling ala kaya tumatagay din nga kami. Kahit ganito nga lang nga yung swimming namin, nag-enjoy din talaga yung mga bata. Hindi ko na rin nga alam kung anong oras sila nagsipag-ahon kasi ako bandang mga alas 11:30. Nag-anlaw na nga din ako kasi inantok na rin talaga ako. So yan na nga guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!